Yes po. Nag-firm lang po ngayon. Ma'am, ngayon po nag-alok po may punta ng taon. Ano po ang mensahe natin lang sa ating kababayan? And at bilang paalala na rin po ma'am, gaano po ba kahalaga na sumunod at makinig po tayo sa mga avisos ng mga authority po. Kagaya na lang po ng pagpapatupad ng first evacuation and lalo na po sa mga danger zone areas po. Opo. Isang disaster mo, mahalaga talaga ay alam mo lang mga tao o mga residente sa area mo. Lagi yung rason yung bakit evacuation. Kailangan kong yun ng mga tao dahil yung kanilang buhay na kasi lalo yung mangyari at madisirasa sila o maabutan sila ng pagsabog ng vulkan. Kaya mahalaga yung pagsunod sa warnings ng local disaster council. Pangalawa, kailangan din ng mga taong handa dahil alam naman nila yung lugar nila ng vulkan. So kapag pina-evacuate sila, dapat handa sila na mag-evacuate at handa yung mga kailangan nilang gawin sa pag-evacuate. Pangatlo, kung sila ay naabutan o ang disaster o ng aksidente ng sakuna doon sa area na yun, kailangan handa pa rin sila. So, meron silang go bag na nandoon yung mga emergency na gamit. Ma'am, gaano po kahalaga ma'am patuloy po natin tutukan ang pagpapaigting po ng disaster management. Given ma'am na hindi lang po bagyo ang dapat natin paghandaan, kundi maging po ang mga pag-alboruto po ng iba't ibang vulkan, tulad na lang po yung Mount Canlaon. Napakahalaga niyan. Kailangan handa yung mga komunidad o mga citizen ng communities natin. Kaya nga, meron tayong automatic appropriation sa ating disaster fund, sa mga local disaster fund natin. At hindi mo pwedeng galawin yon. Ibig sabihin, kailangan sa budgeting, automatic talaga yung disaster fund mo. Yun yung nakukuha nila, nilalagyan ng pondo. Dahil yung ating bansa ay disaster proof. Hindi lang sa bagyo, kasama na ang mga pagbaha, kasama na ang landslide, kasama na ang pagsabog ng bulkan, at hindi lang natural disasters, kasama din ng man-made disasters. So, napakahalaga yun na merong, unang-una, merong emergency disaster fund at merong portion doon na quick relief fund, no? So, yun yung ibibigay ka agad sa mga tao kapag may disaster na, at merong portion doon na for investment sa disaster risk reduction and mitigation. Napakahalaga din nun kasi kailangan yung preparations ng mga komunidad at ng mga cities and municipalities. Ano yung pag-uusap mo sa mga evacuees? Ano yung tulong na binigay mo na hindi ka malilimutan ng mga taga-Negros? Lalo na ng mga evacuees. Ngayon, anong dala mo? Hindi ko po sila natanong, pero simula po noong nakaraang taon, mahirap ako nung Miss Jobe kasi hindi ko ma-memorize ng listahan. Ay, ito, sorry sir ha. Ito sir, kailangan. So, nung nakaraang, simula nung nag-alburoto ang vulkan, nag-distribute kami ng 25 kilos ng rice to farmers, 6,500 farmers yun. Tapos nag-distribute din kami ng 10 kilos of rice bago natapos yung year 2024. 8,000 relief boxes sa iba't ibang evacuation sites, tapos 5,000 na mga non-food items na ito yung mga sleeping mats, mga mosquito nets. Tapos yung Kalusugan food truck namin, nag-serve sila sa 4,000 evacuees in 2 weeks. Ito yung truck namin na nagluluto, nagbibigay ng meals para sa mga first responders at biktima ng disaster. Medical mission, 1,000 beneficiaries in 3 days. Tapos, meron din kaming evacuees na beneficiary ng Magnegosyo Taday program. Ito po yung micro and small
small, medium enterprises na support ng aming opisina. 100,000 face masks. Tapos, nagbigay din kami ng 20,500 ml bottled water and 100,000 face masks ulit. At yung ngayon, sir, ang binigay namin ay 25 kilos per family sa Canlaon City, La Carlota, at sa La Castellana. So, bali mga 2,514 families yung nabigay namin ng 25 kilos per sack namin. Ma'am, nabanggit kanina ni Mayor na parang gusto nilang hilingin sa national government na imbis na mga perang ayuda, ang gusto daw nila is magkaroon sila ng pondo para makalipat sila permanently, para mapul lahat ng pera, makabili po ng lote, and magkaroon daw po ng permanent allocation. Suportado po ba niya, ma'am? Yes, nagkausap kami ni Mayor kanina, no? Tinatanong ko siya kung ano yung mga plano nila. Kasi mayor din ako dati, no? Sa amin, bukod sa Davao, so, hindi namin pinapatanggal sa evacuation centers ang mga evacuees. Dahil unang-una, ang ginagamit natin na evacuation centers ay mga paaralan. So yung mga paaralan, nadi-displace natin yung mga estudyante. Ganito din yung experience ko nung nasa DepEd ako, nung pagsabog ng Mount Mayon sa Albay. Nagkakaproblema kami kasi tumatagal yung mga evacuees, nadi-displace yung mga estudyante namin. At pangatlo, kaya nung mayor ako, ayaw ko talaga tumagal sila kasi nagkakasakit yung mga tao. Lagnat, dengue, well ngayon, ganun yung nangyayari ngayon dito, no? Chicken pox, may outbreak ng chicken pox, ng lagnat, may dengue. Minsan, sira yun siya, nag-LDM yung mga tao dahil supply ng tubig. Nagkausap kami ni Mayor at binanggit niya yung mga long-term plans niya. Sabi ko, agree ako sa mga long-term plans niyo dahil naka-agree ako sa pagka-mayor. Hindi talaga ideal na 4-6 na buwan ang mga evacuees sa isang center. At sabi ko sa kanya, tinanong ko sila kasi kanina kung ano yung, maliit lang kasi yung opisina namin, maliit din yung budget namin, pero tinanong ko kanina kung ano yung matulong ng opisina namin. Nagsabi yung mga tao ng hygiene kits, so ito yung mga toothbrush, toothpaste, shampoo, sabon, sanitary napkin, meron kaming supply sa gano'n. So sinabihan ko yung Bacolod, satellite office namin, ang Panay Negros Island satellite office namin na ibigay yung hygiene kits. At nagkausap kami ni Mayor, nahihirapan din siya sa pagkain. Kasi libo-libo yung pinapakain nila araw-araw na nasa evacuation center. So sinabi ko kay Mayor, makakatulong kami sa bigas na mabigyan ng suporta yung community cooking nila. Pero kapag tinanong mo yung mga tao doon kanina, medyo tumagal ako doon sa isang evacuation classroom, no, nakita ninyo. Kasi ang sinasabi talaga ng mga tao, sinunod kasi naaabala talaga yung hanap buhay nila at yung pang-araw-araw nila. Tsaka hindi din talaga ideal. Hindi yan ideal na tulugan ang matagal na panahon ng isang klase. So sabi ko, antay tayo kung ano yung magiging desisyon ng Disaster Council, kung ano yung itutulak ni Mayor. In the meantime, supportahan natin ang community para sa Ilang evac, ma'am? Ng pagbisita mo dito. Ano pinaka-gist at pinaka-punto ng pagbisita mo dito ngayon sa La Castellana o sa mga ilang evacuees? Ito po yung dati pang supposedly schedule namin na pagbisita. Nung una pang sumabong yung Mount Canlaon, hindi lang siya nagawa. Ngayon, makabalik ako galing sa abroad. Gumawa kasi kami ng plano para sa pasasalamat sa mga tao sa iba namang subject matter. So, nagka-schedule kami, naglagay kami ng schedule dito sa Negros at sinadya namin na bumisita
sa mga tao para ihatid yung tulong at tingnan niya yung evacuation situation ng evacuation site nila. Kasi alam na alam ko talaga kung gaano kahirap magpatakbo ng evacuation site. Madami na rin kaming nadaanan na disasters sa Davao. Ilang evac centers ang bibisitahin ninyo ngayon? Sa per city ma'am, isa. Mm-mm. Pero yung bigas, bigay sa lahat ng families. So, 2,514 families yun sa Canlaon City, sa La Carlota at sa La Castellana. So, lahat sila nabigyan ng 25 kilos na rice. Pero yung pagbisita ko, tatlo. Isa sa Canlaon City, isa sa La Castellana, isa sa La Carlota. So it's from the Office of the President, from government's fund, or from personal fund po ito? Hindi ma'am, hindi po ito sa Office of the President. Of the Vice President? Ang sa, ma'am, yung hygiene kits namin, meron talaga kaming ganyan. Yung non-consumables namin, non-food supplies namin, meron talaga ganyan. At yung bigas na para dito ngayon, galing po sa businessman sa Otodo. Sinabigay niyo po para sa mga evacuees. BP, yung message mo sa mga politiko sa Negros na kaalyansa mo pa rin at lalaban nitong Mayor Jose. Patuloy lang tayo sa aming mga kasamahan at sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon. Patuloy lang tayo sa matinodanon sa Tagalog. Matarong. Patuloy lang tayo sa totoong serbisyo para sa ating mga constituents. At lagi natin isa-isip na kailangan natin ng peace and development, kalinaw ang kalambuan, kapayapaan at development in Kasanyugan. kaunlaran. Kagran. Kapayapaan at kaunlaran. Yun lang lagi dapat nilang isa-isip sa mga plataforma. Pero anong mensahe mo sa 11 Negros congressman na bumuto para ma-impeach ka? Wala po akong mensahe sa kanila and I don't think meron din silang mensahe sa akin. Latest, ma'am, about the situation of